Hindi naman natin kailangan gumawa ng budos para ipakain natin sa pamilya natin. Pero guys, I am not so sure kung totoo itong natanggap ko na message siya. Anong sabi? May plano na pupunta ng Boracay. Ay, kawawa naman tayo. Kawawa naman kayong inosente. Pupunta pala ng Boracay ang mga yan, mag-i-enjoy, pero kayo ay kinuhaan, ginamit yung pangalan nyo doon para makakuha ng pera, para makapunta pala sa ganung lugar. Aba, anyway, we are not so sure kung tama yan ang sinabi, kasi pwede yan palabasing chismis, or pwede gawa ng kwento ang mga tao na yun kasi nga gumawa ng ama. Pero, whatever their plan, kahit anong gawin nila doon sa pera na yon, it is unfair pa rin na ginawa nila sa mga tao. Nagsabi sa akin na hindi daw madali maghanap ng mga tao para ibigay doon. Para sa ayuda ba? O para sa trabaho? Depende yun, guys. Hindi naman talaga madaling maghanap ng tao. Ang hirap talaga yon. Kasi una-una, ang itatanong sa akin ng tao, magkanong sahod, ma'am? Saka patatanungin, anong trabaho, ma'am? Diba, guys? Sabi mo nga, real talk, diba? Sabi mo real talk eh. May message ka dito sa akin, real talk, diba? Okay. So, ito yung real talk ko. May tao ba basta-basta magsasabi, sige ma'am, pasok ako dyan. Kahit maliit ang sahod ma'am, papatusin ko yan. Basta importante, may pangsaing ako. Wala, di ba? Una-una itatanong sa iyo, magkanong sahod ma'am? Hindi pa alam kung anong trabaho. Tatanungin ka na, magkanong sahod ma'am? Pag sasabihin mo kung magkano ang sahod, tatanungin ka, anong trabaho ma'am? O di ba sasabihin mo rin kung ang trabaho. Like for example, patrabahuin mo na maglinis dyan ngayon, magtabas niyan. Anong sasabihin? Ay, magpakatulong na lang ako, ma'am, kasi hindi mainit. Di ba? Ay, mag-construction na lang ako, ma'am, kasi ganito, ganyan. O, di ba? So, ibig sabihin, meron tayong theory na ganon. Pag sinabihan ako ng malaking tao, ay, ma'am, kailangan ko yung 10 or 20 tao para bibigyan ko ng ayuda. O, ito na ngayon, ayuda, tuwang-tuwa din ako, ayuda, kasama rin. Naku! O, di ba? Ngayon, kung may masamang intensyon dyan, ayuda na to, unahin pamilya, unahin kaibigan ko, unahin ko utang dila. Ay, nako, dito ako talaga pipir. Diba, yun ang reality. Ngayon, si ma'am nagpapahanap ng 10 or 20 tao dahil may ayuda. Ay, sabi ko sa inyo guys, hindi lang 20 tao ang mahahanap. Kahit ayaw ko pa yung tao na yan, sasali yan, ipagpilitan niya pang sarili niya para magkaayuda. Ngayon sasabihin mo sa akin, real talk, hindi madali maghanap ng tao? Pagdating sa ayuda, maraming lalapit yan sa'yo. Kahit ayaw mo yan, kahit hindi yan sila dyan kasali, makikisali yan kasi ayuda. Kaya nga dumating yan sa punto na dumami yan eh. Huwag mong ipamukha sa akin ang real talk na yan. Kasi kung totoo kang tao, hindi mo dapat gawin yan. Diba? Kung totoo kang tao, kung alin lang ang member mo, yun lang dapat ang bibigyan mo. Whether they like it or not. Kasi hindi sila member, hindi naman sila, wala naman sila doon kasi hindi sa kanila yon. Dapat naging firm ka. Di dapat hindi ka napahamak. Kaya lang kasi may interest ka na magkaroon ka ng porsyento. Yun yung real talk doon. Kaya imbes na 20 tao, ginawa mong 1,000. Diba? Huwag mo akong real talk dyan ha sa sinasabi mo ha. Ito yung message sa akin ng tao. Sabi niya, ate, baka gusto din naman nila minsan, kaya napayag sila dahil nagkakapera sila na wala ding kapagod-pagod. Diba? Yes. Kahit sino naman sigurong tao, pagdating sa ayuda, walang taong hindi papayag dyan. Tama po kayo. Kaya lang din, walang tao na hindi aayaw pagdating sa ayuda. Lalo na kung hindi ka man masyadong nahirapan. Hindi nga ba talaga sila nahirapan? Sige, sino ba ang nagpasa doon ng form at nagpa-interview personal? Yun ba yung taong ng hikayat? Yun ba yung taong kumuha ng mga pangalan, naglista? Hindi. Individually, in-interview sila at individually din, pinicturan sila kasama yung pera. At higit sa lahat guys ha,
Nandun sila nakipila sa sobrang init. Pinadala sa akin ang pictures, ang dami-dami nila. Tapos sasabihin mo sa akin, kumuha sila ng 2,500, walang kapagod-pagod. Ang galing mo din, oh. Masyado kang defensive. Masyado kang defensive, iha. Kung may concern daw ako sa mga taong yon, hindi dapat daw ako nagreklamo dito, saan? Sa social media. Kasi hindi naman daw kayang aksyonan ni Facebook yan. Ang tanong, kung hindi ako nagngangawa dyan, malalaman ba ng buong mundo ang kabalaskugan ginawa ng kilala mo? Baka naman, isa ka pa dun eh. Baka kaya ka dumidefensa kasi baka kaut-utan dila mo yung gumawa niyan. Diba? Kung hindi ko ginawa ang paglalay, malalaman ba ng buong mundo? Malalaman ba ang mga karakas ng mga yon? Hanggang saan kawawa yung mga tao na nabiktima nila? Kaya nga nila nabiktima yon kasi may kahinaan mga yon. Sabihin nyo na ako ay gigil kasi hindi ako nakatikim. Halo, mas mabuti na nga laang na hindi ako isinama nila kasi kung ako'y isinama nila doon pala timbog na sila. Mabuti nga na hindi ko nalaman ng maaga yan. Kasi kung nalaman ko na sa araw na yan ay payout na yan, baka ay nagdala pa ako doon ng mga pwede kong dalhin para matimbog yari na yan. Oh, aba, magpakatotoo tayo. Sinasabi nyo nga magpakatotoo tayo na talagang katanggap-tanggap sa taas.